Ano ang misteryo na naitago noong unang panahon patungkol sa gloria ng Diyos? Anong pag-asa na nasa atin dahil kay Kristo? Ito ay sasagutin natin sa mensaheng ito sa umagang ito. Makinig po tayo. Hallelujah! Ang ating pong key verse ay dito po sa Colossians chapter 1 verse 26 to 27. Basahin ko po. Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of his mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Sabi po dito, which is Christ in you, the hope of glory. So, what is the glory of God? Doon po sa Old Testament, pupunta muna tayo sa Old Testament. Noong si Moses ay tinawag ng Panginoon para gamitin siya o to lead the people of Israel to bring out from Egypt, na ang Panginoon ay tinawag niya si Moses para siya ang magiging leader niya na mag-deliver sa kanyang mga taong Israel. And then, nung siya po ay nakipagkita ang Panginoon, he met Moses in the Mount of Sinai in the burning bush. At siya po ay nakipag-usap sa Panginoon. Sabi ang Panginoon na siya ay kanyang gagamitin para ang kanyang tao ay i-deliver niya, because he heard their cries, dahil nakarating na sa kanya ang kanilang mga hinaing sa kanilang pagkakaalipin doon, at si Moses ang kanyang napili. At si Moses ay nung siya po nakipag-usap, marami pong mga idinadahilan, 5 dahilan ang mababasa po natin sa Biblia, na siya po ay ayaw niya, na siya, bakit pa siya hindi siya marunong magsalita, at ano ang kanyang sasabihin kung tatanungin siya ng mga tao, anong pangalan ng Diyos na kanyang sasabihin sa mga tao, at paano sila maniwala sa kanyang mga sasabihin. Sabi niya sa Exodus chapter 33 verse 18 and 19, and he said, I beseech thee, show me thy glory. Ipakita mo sa akin ang gloria. So ano itong gloria na gustong malaman ni Moses sa Diyos? Bakit? Show me your glory. Sabi po ni Moses, ano ang gloria? At dito po patuloy po natin sa verse 19. And he said, nagsalita po ang Panginoon, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. So ito po ang sinabi ng Diyos kay Moses, na sabi niya, I will make all my goodness pass before you. Ano po itong gagawin niyang goodness? I will make goodness pass before thee. So ibig sabihin ng Panginoon, huwag siyang matakot, dahil ang goodness ng Panginoon ay mangunguna at gagawin niya sa Kanya at sa mga tao Kanyang mga i-lead out from Egypt. So ito po ang sabi ng Panginoon, at I will proclaim, sabi po niya, the name of the Lord. Ano po itong name of the Lord na Kanya pong sasabihin? And I will gracious, sabi niya, I will be gracious, mahabagin siya. I will show mercy, in whom I will show mercy. So ito po ang sinabi ng Panginoon as a garansya, as a show of glory na sinabi niya kay Moses, para siya ay maniwala. At doon po sa Deuteronomy 4:37, kung paano itong gloria na ito, sabi po dito, and because he loved thy fathers, before he chose their seeds after them, he brought thee out of his sight with his mighty power out of Egypt. Ito yung gloria ng Panginoon. Dahil mahal ng Diyos ang nilang mga ninuno ng mga Israel, the sons of Jacob, na dahil mahal po niya, na i-brought out po niya
out from the Israel by His mighty power out of Egypt. Ito, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ang Panginoong Diyos ay gumawa siya ng maraming himala doon sa Egypt. At maraming himala, 7 himala ang kanyang ginawa bago sila lumabas doon, bago pinahintulutan ni Pharaoh ang mga Israelites na makalabas. At maging sa kanilang pagtawid sa Red Sea, at ipinakita ng Panginoon ang kanyang mighty power na He divided the sea. At sila ay nakalabas hanggang sa kanila doon sa ilang. Ang Diyos ay siyang nangunguna sa kanila. Kung dumating ang gabi, ang pillar of fire ay nag-produce ng Panginoon ng apoy para sila ay mayroong ilaw. At sa gabi naman, at sa umaga naman o araw, ang Diyos, the mighty power of God, overshadow them, the pillar of the clouds, para sila ay hindi mainitan, para ililid ang Diyos kung saan sila pupunta ayon sa silong lumililim sa kanila na clouds. So ito po ay ipinakita ng Panginoon through His mighty power. Yun po yung glory ng Diyos na ipinakita niya sa kanyang mga tao. So the glory is shown when His mercies, His goodness, and His power, and His gracious, and His yung kanya pong ang kanya pong gloria, ipinapakita po niya yung kanya pong gloria. At doon po sa Matthew 13 verse 11, kung ano po itong the mystery na tinatawag dito, the mystery that was hidden from the ages. He answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them which is not given. So, yung pong natin kanina, yung pong text po natin, the mysteries na sinasabi dito sa ating pong key verse, na yung pong message, even the mysteries which had been hid from ages, itong mystery na itago noong mga unang panahon ay naihayag ngayon sa pamamagitan ng ating pong Panginoon. He's given, sabi niya, He answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them is not given. So ano po itong mysteries that was hidden from the ages? Ito pong mystery, ito po yung the kingdom of heaven. Kaya nung ang Panginoon ay pumunta rito, ano po ang kanyang hinihayag? Ano po ang kanyang itinuturo? Itinuturo po ng ating Panginoon yung naitago noong sinasabi dito that was hidden from the ages. Itong naitago noon patungkol po sa kaharian ng Diyos ay ito po yung mystery na hindi alam ng mga tao. Kaya nung pumunta ang Panginoong Hesus dito sa lupa, ano po ang mystery na ito na kanyang inahayag? Ay patungkol po itong kingdom of heaven, ang kaharian ng Diyos, kung paano maghari ang Diyos sa kanyang mga tao. Na noon maghahari ang Diyos ayon sa kanilang gobyerno o sa pamamagitan sa kanilang church, doon sa templo. Doon nakikita nila ang presensya ng Diyos. Subalit nung pumunta ang Panginoong Jesus dito, hindi po na niya kinailangan ang templo. Hindi na niya kinailangan yung templong malaking-malaki na kanyang pupuntahan na para i-gather ang mga tao, para ipangaral ang mysteries. But sinabi ng Panginoon, the mystery is revealed. Sabi niya, na i-reveal sa atin na kanyang mga hinirang, mga sins. Ano itong mystery? The mystery is about the kingdom of heaven. Kaya dapat natin malaman kung ano itong mystery na i-preach ng Panginoon. This is the kingdom of heaven and the kingdom of God. Ito po ang mystery. Ang mystery na sinasabi ng Biblia o na itago noon ay yung tungkol po sa kaharian ng langit. Marahil ang mga tao noon ay hindi nila alam ang kaharian ng langit dahil nalalaman lamang nila ang patungkol sa Diyos kung nagsasalita ang mga propeta noon. Ang salita ng Diyos ay naihahayag sa mga tao
dahil gumagamit siya noon ng mga propeta na kanyang mga boses. Ginamit niya si Moses ang kanyang katauhan, ang kanyang bibig, ang kanyang tungkod para maihayag ang mystery at ang kapangyarihan ng Diyos. Subalit sa pagparito po ng ating pong Panginoon, hindi na po siya gumamit ng tungkod. Hindi na po siya gumamit ng anumang mga bagay na templo. Kundi siya ay nagkahayag. Saan po siya nagkahayag ng salita ng Diyos? Doon sa wilderness, doon sa pampang ng dagat, doon sa bundok. Hindi niya ginagather ang mga tao doon sa templo na ginawa ng tao. Dahil sabi ng salita ng Diyos, ang templo ng Diyos ay kayo. This body is now the temple. Kaya the mystery na inihahayag ngayon ng Panginoon, ito po yung mga mystery na hindi alam ng mga tao. Na ang mystery, that the kingdom of heaven, of the kingdom of God is that this body, itong katawan po natin, ang ginagawa niya ngayon kung saan tumitira ang Diyos na Espiritu. Ito yung mystery na hindi alam ng mga tao dahil alam lamang nila na ang Diyos ay kanila matatagpuan ang presensya nila kung pupunta sila sa Jerusalem, mag-aalay sila, mag-worship sila doon. Doon ang alam lamang nila na doon ang Diyos. Subalit itong mystery na sinabi ngayon ni Apostol Pablo at ang ating pong Panginoon, the mystery that was hidden from the ages is the kingdom of heaven. At po yung kingdom of heaven. Yung kingdom of heaven ay doon sa luklukan ng Diyos, sa langit, kung saan nakalukluk ang ating pong Diyos. Doon sa kalangitan. Na yung sa kalangitan ay mayroon pong government doon sa kalangitan. Mayroon pong government sa kanyang kingdom. Kaya yun ang sinasabi niya na nung pumunta siya dito, maliban ang isang tao ipanganak na muli, hindi siya pagkaharian. Hindi niya makikita ang kaharian ng langit. Hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit kung hindi ka maisilang muli ng Espiritu at sa katotohanan. Yun po yung mystery ng kaharian ng langit na kanya pong itinuturo. At ang mystery na ginawa niya ngayon, ang mystery ay itong katawan po natin. Ito na ngayon ang kanyang templo, hindi na doon sa Jerusalem na templo. Dahil hindi na siya napunta doon na pinangaral niya na pumunta kayo rito sa templo para dito kayo mag-alay, dito kayo makinig ng salita ng Diyos, dito kayo magtipon. Hindi na yun ang tinuro ng ating pong Panginoon. Itinuro niya na ang templo ay nasa atin na ngayon. Titirain na yung ng Diyos sa templo niya. Yung templo ng Diyos ay yung katawan po natin. That is the mystery na hindi alam ng tao. Kaya ang tao ngayon, ignorante sila na yung gloria ng Diyos. Hinahanap nila, Lord, ang gloria mo ipakita mo sa akin. Lord, ang kaharian ay ipapakita mo sa akin. Pero maliwanag na sinasabi ng Panginoon na ang ating pong katawan ay ang templo at ang gloria ng Diyos ay nasa atin. So maliwanag po. Sabi po dito sa Romans 16:25, now, to Him that is of power to establish you according to my gospel. Sabi ni Apostol Pablo, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. So ito po, napakaliwanag po na sabi ni Apostol Pablo, sa Kanya ang kapangyarihan. Sino? Ang ating pong Panginoon na siya ang mag-i-establish. Nag-establish ang Kanya pong gospel. Ano po yung gospel? Yung gospel, sabi na, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. So, yung gospel, yun po yung preaching about our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, ang ating pong titulo ng ating pong ministry, The Gospel of Christ Ministries, Milan, Italy. Bakit po inireveal ng Panginoon ito? Because His Gospel, yun po yung salvation, yun po yung mystery. Malalaman mo lamang ang mystery ng Diyos kung i-preach mo ang Gospel ni Jesus Christ. Kaya nga sinabi ng ating Apostol Pablo dito, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. Ito po ay naitago. Ito po ay hindi pinag-usapan ng mga Pariseo noon. Hindi nila alam because that secret was not revealed unto them. Bakit hindi na-revealed sa kanila? Dahil hindi nila pinapaniwalaan, hindi nila i-preach, hindi nila alam si Kristo
na siya yung Messiah. Bakit po na sinabi ni Apostol Pablo na the revelation of the mystery of the gospel is by preaching the Lord Jesus Christ. I-preach po natin kung sino si Jesus. Si Jesus ay Messiah. Siya yung tagapagligtas. Siya yung anak ng Diyos. Siya yung tumubos sa atin. Siya yung hari ng mga hari. Ito ay nakatago sa mga taong hindi naniniwala kay Kristo. Kaya nga yung mystery, hindi po nila alam. The mystery is the kingdom of heaven. Kung ano ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay nandoon si Jesucristo na siya ang hari. Anak ng Diyos, Ama sa langit. Na siyang tumubos sa atin. Kaya the mystery, ang tinatawag niya na was hidden, na naitago, because many people before na hindi nila kilala ang ating pong Panginoon, kahit nakilala nila, kahit na nakikita na nila yung kanyang ginagawa na nagproprove na siya ay anak ng Diyos, na siya ang siyang Mesiya, hindi nila pinapaniwalaan. Kaya nga sabi niya, sa inyo ay ina-reveal ang the secret revelation of the mysteries of the kingdom. So mapalad ka, kaibigan, dahil naniniwala ka kay Kristo. Mapalad ka dahil ipinipreach mo, itinuturo mo si Kristo. Dahil yung secret mystery was found only in preaching the gospel of Christ. Dahil nandun yung kaligtasan, nandun yung atonement, nandun yung love of God. So the glory of God is found in Christ, Jesus Christ, the mystery that was hidden from the ages. So, dito po sa Romans chapter 2 verse 4, or despise thou the riches of his goodness and forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God led thee repentance. So ito pong sabi ko, nadidespise ninyo yung the riches of goodness. Napapawalang bahala ninyo ang kayamanan at goodness na ito ay nasa inyo, nasa atin na. Bakit nasa atin? Sa mga taong hindi nagrepent, sabi nila, not knowing that the goodness of God, hindi nila alam that the goodness of God led thee to repentance. So, the key para mo ma-achieve at matanggap yung glory of God, the goodness of God is leads you into repentance. So, ito ngayon, ang number one na ang tao ay ma-reach po niya, ma-avail po niya yung glory of God, ma-experience niya o mapasakan niya, makita niya yung gloria ng Diyos ay naglilid po doon sa repentance. Bakit po napaka-importante yung repentance, pagsisisi? Because repentance leads us into the goodness of God, the glory of God. Yung goodness of God is the glory of God. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa Exodus 33 verse 19 kay Moses na I will make thee my goodness and pass before thee. Mangunguna yung aking goodness sa iyo. Yun po yung gloria ng Diyos. So, ibig sabihin, kapag maranasan mo ang gloria ng Diyos, inuunahan ka ng Diyos. Kung halimbawa, nandito ka, pupunta ka doon sa bayan, ang gloria ng Diyos ay nangunguna na. Yung gloria niya sa bayan, dahil sabi niya, I will make you pass by my goodness. Ibig sabihin, bago ka palang kikilos, yung protection, yung gloria ng Diyos ay nangunguna na sa atin. Ganun ang Diyos. When the glory of God nasa iyo, nangunguna na, pinangungunahan ka na. Ano itong mga gloria na sinasabi ng Biblia? Ito pong sabi niya dito na Christ in you, the hope of glory. So, pupunta po tayo ngayon yung the hope of glory. Christ in you, yung si Kristo ay nasa atin. The hope of glory. Ito po ay hope pa lamang, sabi niya. Kung nasa iyo na si Kristo, mayroon kang pag-asa sa gloria ng Panginoon. Dahil si Kristo ay nasa atin na, mayroon ka ng pag-asa. The hope of glory. Sabi niya, mayroon ka ng pag-asa. Pag-asa pa lang yun. Hindi ibig sabihin na nasa iyo na ang Panginoong Hesus ay automatic na nasa iyo na yung
hope. Ang problema ngayon, paano ma-activate ngayon the glory of God sa atin? Ito ang hindi alam ng mga tao, hindi alam ng mga Kristiyano. Bagamat sila ay Kristiyano, ang alam nila automatic na ang gloria ng Diyos ay kikilos na sa Kanya. Nasa kanila ngayon. Nasa atin na si Kristo. But sabi, Christ in you, the hope of glory. Bakit po hope of glory? Ibig sabihin, nasa atin na yung hope. Sa Hebrew chapter 11 verse 1, sabi po dito, kung ano po yung hope na sinasabi po dito sa Colossians 1:27. Now faith is the substance of things hoped for. Also, yung faith is the substance pa lamang of the things we hope for. Yung faith ay hindi pa makikita yung substance. It is a hope. Mayroon pang hope for. So the evidence that things not things. Mayroon ng ebidensya sa mga bagay na hindi mo nakikita. Yun po yung hope. So yung hope of the glory of God is depending upon your faith. Yung pong pananampalataya, it is in you who will activate that glory. Dahil nasa iyo na si Kristo, the hope of glory is in you. Sabi, so the hope ay nasa atin. So that hope will not come if you will not activate by faith. So ito po yung, kaya nga sabi niya, now faith is the substance of things hoped for. So yung hope mo, the glory of God that is Christ in you, is the evidence of things not seen. Mayroon na. Kaya kung i-activate mo sa iyong buhay na yung hope na yon ay magmamanifest the glory of God, it is in your faith. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, it is impossible to please God na wala pong faith. But he who comes to God must believe that He is a rewarder to them that diligently seek Him. So, importante po yung gloria ng Diyos na may activate po natin through our hope and faith. Yun po yung faith is the hope. Kaya importante, ano po ang nangyari? Bakit ang mga tao ay hindi nila makita ang gloria sa kanilang buhay? Ano po yung gloria? Yung gloria ng Diyos ay nandun po yung presence ng Diyos sa atin. What is the presence? Pag nandun yung presensya ng Diyos, inuunahan ka ng gloria ng Diyos. Nandun po yung mighty works. Nandun po yung kapangyarihan na tumatarabaho sa atin. Nandun po yung goodness ng Panginoon. Sabi niya, I will surpass the goodness. So yung glory is the goodness of God. And then His mercy. And then His grace. So ito po, the glory of God is all about His presence. Kapag nandyan na yung presence, nandyan, sabi nga, oh thank you Lord for your presence. Yung presensya pa lang ay nandun. Pero wala pa yung mighty works. Ano po nangyari doon sa mga Israel? Nung dineliver nila ang Egypt, nandun ang presensya ng Panginoon, pero hindi pa na-activate ang mighty works. Sino ang nag-activate? Si Moses. Nandun na yung presensya ng Diyos, pero ang nag-a-activate ng power of God is Moses, na meron siyang pananampalataya, mayroong hope dahil nakipag-deal sa Panginoon. Bakit kung hindi sila maniniwala sa akin? Bakit kung ganito hindi nila ako paniwalaan? So, ipinakita ng Diyos sa kanila. So, alam na ni Moses na i-activate ang kanyang kapangyarihan ng Diyos through the rod. Yung rod nandun. Kaya na-activate ang power, the mighty works of God when the presence is there. When the presence is there. And then the grace, because God is gracious. Sabi niya, I will be gracious to them that I will be gracious. I will mercy to them who I will give mercy. Sabi ng Panginoon. So, kapag ang gloria ng Diyos ay nandun yung presensya niya, nandun yung goodness po niya, nandun yung grace po niya, nandun yung mercies niya, habag niya. Kaya anuman ang ginagawa noon ng mga Israel, matigas man ang kanilang ulo, sila man ay, nandun pa rin yung grace ng Panginoon. Hindi nawala sa kanila yung grace. Bakit naging 40 years sila sa wilderness? Dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelites, ay nandun pa rin yung pagtitiis ng Panginoon. Nandun pa rin yung mercies niya, grace niya. Hindi siya tumigil hanggat naka-produce ulit ng new generation. Na yung new generation na yung na ipanganak sa wilderness, sila
ang nakarating sa promised land. So nandun yung grace ng Panginoon, nandun yung mercy, nandun yung goodness niya, nandun yung power niya na sumisilong sa kanila ng clouds sa gabi at binibigyan sila ng ilaw ng apoy tuwing gabi sa wilderness. At maging ang kanilang mga kaaway, pinapakita ng Diyos ang kanyang mighty works. He is the one who is fighting against sa mga kalaban ng mga Israel. So yung mighty works of God ay napaka-importante po kapag nandun na ang presensya ng Diyos. So paano po natin ma-activate yung glory? Ang glory ay nandyan na sa atin because Christ is in you, the hope of glory. So the hope of glory ay nasa atin. Paano natin ma-activate nga ito? Kaya ma-activate lamang natin ito kung ito ay gagamitin po natin yung pananampalataya. The hope that is in us is in our faith through our Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, kung manampalataya ka sa Diyos, anak ng Diyos na namatay, na nagligtas sa atin, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ano ang sinabi niya doon sa John chapter 1 verse 14? Sabi niya doon na, and the Word was made flesh and dwelt among us, which is the glory of the begotten Father, the Son of God, full of grace and mercy, full of grace and truth. Sabi do, full of grace and truth. Nasa kanya yung buong grasya at katotohanan. So ito po ang mensahe po ng Panginoon sa atin. Yung the glory of God, yung gloria ng Diyos. Ulitin ko po, kapag maranasan po natin yung gloria ng Diyos, kaya kung ipanalangin po natin, gusto natin na makita, kagaya ng sinabi ni Moses, show me thy glory. Show me thy glory, sabi niya sa ating Diyos. Kaya yung glory, sabi niya na yung glory ay nandun yung presensya na. Unang-una, the presence of God is His glory. His goodness is in His glory. The mighty works, the mighty power that He works is in His glory. His grace is in His glory. And His mercies is in His glory. Yung pong limang yon ay nandun yung kanyang glory. Kaya praise the glory of God na mag-manifest. Kaya nga nag-manifest ng glory ng Panginoon Diyos Ama sa langit sa kanyang anak na si Jesucristo. Nandun ang gloria ng Diyos. Kaya nga hindi na i-reveal sa mga tao hindi naniniwala kay Kristo. Na-reveal ang mercies ng mystery of the kingdom of heaven sa mga saints, sa mga mananampalataya, dahil sila ang binigyan ng kaalaman para malaman ang katotohanan. Kaya nga mapalad ang mga taong sumasampalataya, naniniwala sa Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang mga gospel, sa pagtuturo at pag-preach sa kanyang salita, ay nandun yung revelation ng the mystery of the kingdom that was hid from the generation. Dahil ito ang nagpahayag na si Kristo ay anak ng Diyos, na siya yung kaligtasan, nasa kanya yung secret na gospel of the kingdom of heaven. Kaya nga sabi niya, kung nakita ninyo ako, nakita niyo na rin ang Ama. Hinahanap niyo ang Ama sa akin. Pero nakita niyo na rin ang Ama. Kaya kung anuman kaya sabi ng Ama nung nag-transfiguration ng Diyos doon sa Mount of Tabor, nakita ni Pedro, nakita ni John, James, si Elijah, Moses at si Jesus Christ, at narinig nila ang boses ng Diyos. This is my son in whom I will place. Hear him. Pakinggan niyo siya. At nung nabautismohan muli ng Panginoon doon sa Jordan River, napakinggan muli nila ang boses ng Diyos, na siya ay yung anak ng Diyos. Pakinggan natin siya. At anong sinabi doon sa Hebreo chapter 1 ng Hebreo,
Basahin po natin yung Hebrew chapter 1 verse 1. Ito po ay papatunayan po natin na ang salita ng Diyos ay totoo. Kung si Jesucristo nga ba ay siya po yung anak ng Diyos. Sabi po dito sa verse 1, God who at various times and in various ways spoke in time past to the Father by the prophets. So ang Diyos, ang nasa langit, ay nangusap noong una sa kanyang mga chosen prophets. Sa verse 2, has in these last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heirs of all things, through whom also He made the world. Siya yung gumawa ng mundo. Sabi niya, He had appointed the heirs of all things, na siya yung tagapagmana lahat ng bagay. At siya yung gumawa ng mundo. Why? In the beginning was the Word. Sabi, and the Word was with flesh and dwelt among us. At sabi po na nothing was made that was made, na wala ang salita. Kaya ito ang napakahalaga malaman po natin, mga kaibigan, mga kapatid, that if you believe this message, you are blessed. The kingdom of heaven, the mysteries of heaven, found only in preaching the gospel of Christ. Kanino nalaman ni Apostol Pablo ang the mysteries of heaven? Kundi sa revelation ng Diyos na si Jesus Christ, na ginawang apostles. Hindi naman niya na nahalubilo ang ating pong Panginoon, but through the mysteries, through the revelation, through the Holy Spirit revealed to him the mysteries of the kingdom. Kaya si Paul ang napakaraming isinulat sa Biblia na libro. Almost dito po sa New Testament, siya po ang siya ang kalahating libro niya ang nakasulat. Why? He has given the mystery revelation, yung revelation through Jesus Christ, through the Holy Spirit, revealed unto him the mysteries of the kingdom. Now, if you believe that Jesus Christ is in you, the hope of glory, you have that mysteries also that will reveal to you the secret things of heaven. Kaya nga, magtataka ang mga tao, magtataka ang marurunong na tao. Dahil bakit? Alam natin sasabihin ito. Because this knowledge is not come from man. This knowledge and revelation comes from our Lord Jesus Christ. Bakit nagkakaroon po tayo ng mga revelation na ito? Bakit nalalaman po ng tao, ordinaryo kagaya po natin? Because the power and the Holy Spirit is manifested in us. Because Christ in you, the hope of glory. So yung gloria ng Diyos ay nasa iyo, but you must activate that glory of that hope and faith in your heart. So God bless you. Ngayon po, matatanong ko lamang po kung kayo, sa inyo po na nanonood ngayon sa oras na ito, masasabi ba natin na pagdating ng Panginoon ay tayo po ay makakapasok sa kaharian ng langit? Ano pong proof, ano pong evidence, ano pong ating pong pinanghahawakang assurance kung kaya't papasok tayo sa langit? Ano po ang ating pong passport o ating pong visa kung kaya't tayo po ay papasukin sa langit? Kung tatanungin po tayo ng anghel na nandun sa gate, o tatanungin po tayo kung bakit tayo papasok sa kaharian ng langit, ano po ang ating sasabihin? Ano pong mayroon tayo kung kaya tayo po ay papasok sa langit? Sabihin ba natin na kilala natin si Jesus? Sasabihin ba natin na nakagawa tayo ng mga mabubuting mga gawa? Sasabihin ba natin na marami kang natulungan mga tao? O ano ang sasabihin po natin kung kaya tayo po ay papasukin sa langit? Isa lamang po ang tatanungin sa atin ng anghel sa langit. Nabubuksan po tayo at makakapasok po tayo sa kaharian ng langit. Ang tanong, tinanggap mo ba
ang anak ng Diyos na si Jesus, na siyang namatay sa krus at muling nabuhay na muli, na iyong Panginoon at iyong tagapagligtas. Kaibigan, kung hindi mo masagot ito at hindi mo alam pa na ang passport po natin o ang visa po natin na makapasok sa Kaharian Langit ay ang Panginoong Hesus, ang kanyang dugo na nakatatak sa atin, na nagpatawad sa atin. Kaya nasabi niya, the glory of God leads us into repentance. So yung gloria ng Diyos ay mapapasa atin kung ito tayo ay nagsisi at tumanggap sa Kanya. Ngayon po, sa mga tao, sa mga kaibigan na hindi pa nakakasigurado o hindi pa nila alam na si Jesus ang siyang magpapasok sa atin sa langit, na kung tinanggap mo siya ay papasukin ka, at kung hindi mo siya tinanggap na bilang mong Panginoon ay hindi po tayo makakapasok sa Kaharian ng Langit, dahil yung mga naisilang lamang ng Espiritu at ang sa tubig at sa Espiritu ang siyang makakapasok sa Kaharian ng Langit. Ngayong oras na ito, hindi ninyo na sasayangin ang pagkakataong ito, mga kaibigan, kapatid. This is now the time na kayo ay papasukin ang Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos sa ating pong puso. I will lead you in a prayer that will lead you into a repentance, that leads you into the glory of God, that leads you into eternal life, that leads you in entering into the kingdom of heaven. This prayer is for you. Hindi ito sa akin kundi ulitin niyo ito na i-lead ko po sa inyo. This prayer is for sinner's prayer, for accepting the Lord Jesus Christ and for having that eternal life that was be written your name in the book of life. So, manalangin po tayo. Sundan po ninyo ang panalangin na ito bilang iyong panalangin. Amang Diyos, salamat sa aking narinig na ako'y mahal mo. Sa oras na ito, ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang mga kasalanan. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking nagawa laban sa inyo at laban sa mga tao. At sa oras na ito, isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at tinatanggap ko ang iyong anak na si Jesus na aking Panginoon at sariling tagapagligtas. At simula sa araw na ito, ako'y isinilang na sa Espiritu. Ako'y bago ng nilalang. Mayroon ng pangalan. Ang aking pangalan ay naisulat na sa aklat ng buhay. Salamat po, Ama, sa iyong anak na si Jesus na tumubos sa akin. At salamat po sa lahat ng mga pagpapala na ipagkakaloob mo sa akin. Panginoon, ipakita mo sa akin ang iyong gloria. Ipakita mo sa akin ang iyong mga himala, ang iyong presensya, ang iyong grasya. At sa oras na ito, malaya na ako sa anumang mga gawain ng kaaway. Salamat po, Ama, sa buhay na bago. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Congratulations po sa mga tao o sa mga kaibigan na nagsisi at tumanggap sa Panginoon. Alam ba ninyo na ang anghel sa langit, mga anghel, ay nakita po niya at narinig po nila. Maging ang Diyos ay narinig po nila ang iyong mga i-confess. Because maliban na i-confess mo ang iyong pananampalataya, wala pong kabuluhan ang mga bagay kung hindi natin i-confess. Kaya i-confess po natin that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ is Lord, and believe in thy heart that Jesus raised him from the dead, thou shalt be saved. Sabi po sa Romans 10:9. Kaya nga po, yung confession, yun po ang kapangyarihan that gave us unto salvation. Kaya nga po, maraming salamat. At sa lahat ng mga prayer requests, meron po kamang nararamdaman sa oras na ito. If you have faith, meron kang pananampalataya, at meron kang
pananampalataya sa panalangin na ito, na ikaw ay gagaling. Wala pong imposible sa Diyos. Dahil ang Diyos ay tumitingin sa iyo ngayon. Ang Diyos ay tumitingin sa iyo ngayon. Kung mayroon kang kailangan, nakikita niya ang iyong faith, nakikita niya ang nasa iyong puso kung talagang ikaw ay nagnanasang gumaling at mayroon kang pananampalataya sa Kanya. Jesus is the healer. 2,000 years ago, He already finished the atonement of healings, the atonement of salvation.